Ako si Ana, isang simpleng babae na nangarap ng isang pag-ibig na hindi kukupas. Nagsimula ang lahat sa isang tila normal na araw, sa isang parke kung saan ang hangin ay banayad, at ang araw ay tila nangangako ng panibagong simula. Doon ko siya nakilala, si Marco. Si Marco ay isang lalaking puno ng sigla at saya, ngunit may kapansanan sa kanyang paglalakad. Isang aksidente ang nagdala sa kanya sa kalagayang iyon, ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanya upang ipagpatuloy ang pangarap niyang maging isang mahusay na pintor. Nakilala ko siya habang abala siya sa pagpipinta sa parke. Tila walang pakialam sa mga taong dumaraan at nagmamasid sa kanya. "Maganda ang ginagawa mo," sabi ko, habang tinitignan ang kanyang obra. Tumigil siya sa pagpinta at ngumiti sa akin. "Salamat," tugon niya, kasabay ng pagangat ng kanyang tingin mula sa kanvas papunta sa akin. Sa kabila ng ngiting iyon, may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata, na tila may nais ipahayag ngunit hindi masabi. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nahuhulog sa kanyang kahangahangang personalidad. Ang kanyang tapang at determinasyon ay inspirasyon para sa akin. Hindi nagtagal, nauwi ito sa pag-iibigan. Isang pag-ibig na puno ng pagsubok, ngunit pinili kong manatili sa kanyang tabi sa kabila ng lahat. Ngunit sa kabila ng pagmamahalan namin, hindi maiiwasan ang mga matang mapanghusga at bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Bakit siya? Paano mo magagawang umibig sa isang tulad niya? Madalas kong marinig mula sa ibang tao. Ngunit para sa akin, si Marco ay higit pa sa kanyang pisikal na anyo. Ang kanyang puso at kaluluwa ang bumihag sa akin. Isang araw, habang naglalakad kami sa kahabaan ng isang tahimik na kalye, may isang batang lalaki ang biglang kumaripas ng takbo at muntik ng masagasaan. Agad na kumilos si Marco, kahit hirap sa paggalaw, itinulak niya ang bata sa ligtas na lugar. Sa isang iglap, bumagsak siya sa kalsada. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Habang nakahandusay siya sa kalsada, naramdaman ko ang malamig na kaba sa aking dibdib. "Marco!" sigaw ko, habang mabilis na lumapit sa kanya. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon-tipon, nagtataka at nag-aalala. Nang makalapit ako, nakita ko ang kanyang mukha, puno ng sakit, ngunit may kakaibang ngiti. "Buhay ang bata, Ana," mahina niyang sabi. Hindi ko ito papayagang mangyari sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal at malasakit sa kapwa. Tumulo ang aking mga luha habang hawak ko ang kanyang kamay. Ang kanyang tapang at kabutihan ay tila nagbigay ng liwanag sa madilim na sitwasyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may bumabagabag na katanungan sa aking isipan. Hanggang kailan siya magtitiis para sa iba? At paano ko siya mapoprotektahan mula sa kanyang sariling kabutihan? Habang dahan-dahang dumarating ang ambulansya, isang matinding desisyon ang kailangan kong gawin. Nang magising ako kinabukasan, tila ba isang panaginip ang lahat ng nangyari kahapon. Pero nang bumangon ako at nakita ang mga mensahe ni Adrian sa aking cellphone, muli kong naramdaman ang kilig at saya. Hindi ko maiwasang ngumiti habang binabasa ang kanyang mga mensahe. Simple lamang ang mga ito, ngunit puno ng sinseridad at pagmamahal. "Good morning, mahal! Sana ay maganda ang gising mo. Ingat sa pagpasok," ang sabi niya sa isa sa mga mensahe. Nagmamadali akong naghanda para sa trabaho, ngunit hindi ko maiwasang mag-isip ng mga bagay-bagay tungkol sa aming relasyon. Mula nang makilala ko si Adrian, nag-iba ang takbo ng aking buhay. Hindi siya katulad ng ibang mga lalaking nakilala ko dati. May kakaibang tapang at lakas na nagmumula sa kanya sa kabila ng kanyang kapansanan. Sa kabila ng kanyang pisikal na limitasyon, hindi ito naging hadlang para ipakita niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sa paglipas ng mga linggo,
mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Maraming beses na kaming nag-date at nagkaroon ng mga malalalim na pag-uusap tungkol sa aming mga pangarap at hinaharap. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa isang parke, napag-usapan namin ang tungkol sa mga bagay na gusto naming marating sa buhay. Alam mo, Mia, sabi ni Adrian habang nakatingin sa mga bituin. Gusto kong makapagpatayo ng isang institusyon para sa mga taong may kapansanan. Gusto kong makatulong sa kanila para hindi nila maramdaman na limitado ang mundo para sa kanila. Napahanga ako sa kanyang pangarap. Adrian, napakaganda ng adhikain mo. Sigurado akong marami kang matutulungan. Sagot ko sabay hawak sa kanyang kamay. Ngumiti siya sa akin. Salamat, Mia. At alam mo ba, isa ka sa inspirasyon ko para sa pangarap na ito. Dahil sa iyo, nararamdaman kong kaya kong gawin ang lahat. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ngayon ko lang naranasan ang isang pag-ibig na puno ng pag-intindi at pagkilala sa halaga ng bawat isa. Ngunit sa kabila ng aming masasayang sandali, hindi ko maiaalis ang pangamba sa aking isipan. Alam kong hindi lahat ng tao ay tulad namin na kayang tanggapin ang ganitong sitwasyon. Marami pa rin ang mapanghusga at hindi nauunawaan ang tunay na halaga ng pagmamahalan. Isang gabi, nagpunta ako sa bahay ni Adrian para sorpresahin siya. Ngunit pagdating ko doon, may nakita akong babaeng kausap niya sa labas ng kanyang bahay. Hindi ko agad nakilala ang babae, ngunit tila ba nagkaroon ako ng kakaibang kutob. Lumapit ako ng dahan-dahan at narinig ko silang nag-uusap. Adrian, hindi mo ba naiisip na masyado mong pinapahirapan ang sarili mo? Bakit hindi mo nalang bitawan ang relasyon na yan? Tanong ng babae. Sarah, alam mo namang hindi ko kayang gawin yan. Mahal na mahal ko si Mia. Hindi mo naiintindihan. Sagot ni Adrian, halata ang pagkabahala sa kanyang boses. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Sino si Sarah at bakit niya sinasabing bitawan ako ni Adrian? Nagdesisyon akong huwag magpakita kina Adrian at Sarah noong gabing iyon. Sa halip, tahimik akong naglakad palayo, pilit iniintindi ang mga narinig ko. Sa kabila ng sakit na nadarama ko, pinilit kong magtiwala kay Adrian. Alam kong marami kaming pagsubok na pagdadaanan, pero handa akong ipaglaban ang aming pagmamahalan. Kinabukasan, nagkita kami ni Adrian sa aming paboritong kainan. Agad kong napansin ang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Mia, may kailangan akong sabihin sa'yo. Panimula niya. Pinilit niyang ngumiti, ngunit halata ang bigat na dinadala niya. Ano yun, Adrian? Tanong ko, pilit na hindi ipinapakita ang aking pagkabahala. Iyong kagabi, may nakita ka bang kakaiba? Inisyal niyang tanong. Pilit kong pinanatili ang normal na ekspresyon sa aking muka. Nakita ko kayo ni Sarah na nag-uusap. Diretsyong sagot ko. Tumango siya, tila ba nag-aalangan sa susunod na sasabihin. Si Sarah ay dating kasintahan ko. Matagal na kaming wala pero ngayon ay bumalik siya para humingi ng tawad at magtanong kung maaari pa kaming maging magkaibigan. Nabigla ako sa kanyang sinabi, ngunit pinilit kong magpakalma. At ano ang sinabi mo sa kanya? Mia, sinabi ko sa kanya na ikaw na ang mahal ko at wala nang iba pang makakapagbabago nun. Sagot niya. Puno ng determinasyon ang kanyang boses. Ngumiti ako. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan ng aming pagsubok. Sa kabila ng aming pagmamahalan, alam kong may mga bagay na hindi ko pa rin ganap na nauunawaan. Ngunit isa lang ang sigurado ako, mahal ko si Adrian kahit gaano pa kalaki ang bagyong dumating sa aming buhay. Ngunit sa pag-uwi ko ng gabing iyon, natanggap ko ang isang hindi inaasahang mensahe mula kay Sarah. Kung talagang mahal mo si Adrian, kailangan mong malaman ang isang lihim na hindi niya sinasabi sa'yo.
Magkita tayo bukas. Nabigla ako at hindi ko alam ang mararamdaman. Ano kaya ang lihim na yon? At bakit kailangan ko pang malaman mula kay Sarah? Mula nang makilala ko si Daniel, nabago ang pananaw ko sa pag-ibig. Hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng taong tulad niya sa isang lugar na tila walang puwang para sa mga pag-asa. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nahanap ko sa kanya ang tibok ng pusong matagal ko nang hinihintay. Isang Sabado ng umaga, nagpasya kaming magpunta sa parke. Iyon ang paborito naming gawin tuwing may pagkakataon. Hawak ang kanyang kamay, hinayaan kong maglakbay ang aming mga hakbang sa kahabaan ng mga landas na puno ng mga bulaklak. Sa kabila ng kanyang limitasyon, ramdam ko ang kanyang sigla sa bawat hakbang na aming tinatahak. Habang nakaupo kami sa isang bangko, nagdesisyon akong itanong ang matagal ko nang gustong malaman. Daniel, may mga pangarap ka pa bang gustong tuparin? Tanong ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-asa. Alam mo, hindi ko pinangarap na makarating sa kung saan man. Ang nais ko lang ay makahanap ng isang tao na tatanggap sa akin kung sino ako. At narito ka ngayon. Sagot niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Hindi ko maiwasang mapaluha. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa ligaya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang liwanag na hindi kayang ikubli ng anumang kadiliman. Habang papalubog ang araw, nagpasya kaming umuwi na. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang isipin ang lahat ng mga oras na pinagsamahan namin. Ang bawat tawanan, ang bawat hikbi, at ang bawat tahimik na sandali na puno ng pag-unawa sa isa't isa. Kinabukasan, nagising ako sa isang mensahe mula kay Daniel. Punta ka sa bahay, sabi nito. Agad akong nagbihis at nagtungo sa kanyang bahay. Pagdating ko, sinalubong ako ng kanyang ina na tila may hindi magandang balita. May gusto sanang sabihin si Daniel sa'yo. Wika nito, pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang tinig. Agad akong pumasok sa kwarto ni Daniel. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, may hawak na isang maliit na kahon. Lia, may kailangan akong sabihin sa'yo, simula niya. Ramdam ko ang kaba sa kanyang boses. Matagal ko nang inililihim ito sa'yo, pero kailangan mo nang malaman. Anong ibig mong sabihin, Daniel? Tanong ko, halatang naguguluhan. Ito ay tungkol sa akin, sa aking kalusugan, sagot niya. Sabay abot sa akin ng kahon. Binuksan ko ito at nakita ang mga papel na tila mga medikal na resulta. Habang binabasa ko ang mga dokumento, unti-unting bumigat ang aking pakiramdam. Daniel, ano ito? Tanong ko. Halos hindi ko maipinta ang aking nararamdaman. May sakit ako, Lia. Isang sakit na matagal ko nang itinatago. Sinasabi ng mga doktor na wala na akong maraming panahon. Pahayag niya. Pinipilit ang sariling maging matatag. Parang gumuho ang mundo ko sa aking narinig. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan na maaaring mawala siya sa akin. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit hindi mo agad ibinahagi sa akin? Gusto ko sanang magalit, pero hindi ko magawang magalit sa kanya. Sa halip, niyakap ko siya ng mahigpit. Daniel, hindi ako aalis sa tabi mo. Lalaban tayo, magkasama natin itong haharapin. Nagyakapan kami, habang unti-unting bumabagsak ang mga luha sa aming mga pisngi. Ramdam ko ang takot, pero higit sa lahat, ramdam ko ang pag-ibig. Handa akong ipaglaban si Daniel, gaano man kahirap ang laban. Habang nakaupo kami sa gilid ng kanyang kama, hinawakan ko ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang pangako. Ikaw at ako, laban sa lahat. Bulong ko. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko ang halaga ng bawat saglit na kasama ko siya. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang kanyang oras, pero isa lang ang tiyak, hindi ko siya iiwan.
Sa kabila ng dilim ng kanyang kinabukasan, sabay naming hahanapin ang liwanag. Ngunit sa kabila ng aming mga pangarap, isang tawag ang bumasag sa aming katahimikan. Tumunog ang telepono ni Daniel. Agad niya itong sinagot at nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi ko marinig ang usapan, pero ramdam ko ang tensyon. Pagkababa niya ng telepono, may ibinulong siya sa akin na halos ikagulat ko. Lia, may kailangan tayong puntahan. May isang tao na nais akong makausap. Pumayag na akong makipagkita sa kanya. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya, pero ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Sino siya, Daniel? Tanong ko. Ngumiti siya ng pilit, pero sa likod ng kanyang nangiti, nakita ko ang takot. Isang taong may hawak ng pag-asa para sa atin, sagot niya, puno ng misteryo. Hindi ko alam kung ano ang susunod, pero alam kong handa akong sumugal para sa aming pag-ibig. At sa paglalakbay na ito, kasama ko si Daniel, haharapin namin ang lahat hanggang sa dulo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang pagmamahal ko kay Leo. Ang kanyang pisikal na limitasyon ay hindi naging hadlang upang makita ko ang kanyang tunay na kalakasan. Ang kanyang ngiti, kahit na sa mga pagkakataong siya'y nahihirapan, ay tila isang liwanag na nagpapaliwanag sa madilim kong mundo. Siya ang aking inspirasyon, at sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, kasama niya ako. Hindi lamang bilang kanyang kasintahan, kundi bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Isang araw, habang kami naglalakad sa parke, biglang naramdaman kong may kakaibang tensyon sa hangin. Lumalalim ang kanyang paghinga at napansin ko ang pagkakaroon ng kunot sa kanyang noo. Leo, ayos ka lang ba? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngumiti siya, ngunit tilat may tinatago ang kanyang mga mata. Oh, ayos lang ako. Naisip ko lang. Kung hanggang kailan natin kayang lampasan ang mga pagsubok na ito. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang kanyang tanong. Ang pagmamahal ko sa kanya ay tila walang hanggan. Ngunit hindi ko maikakaila na ang kanyang kapansanan ay minsang nagdudulot ng mga hamon na nagpapabigat sa aming landas. Gayunpaman, sa halip na matakot sa mga pagsubok na ito, pinili kong yakapin ang mga ito kasama siya. Leo, ang mahalaga ay magkasama tayo sa bawat hakbang. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, pero sigurado ako na kaya natin ito. Nang gabi ring iyon, habang kami ni nag-uusap sa telepono, may kakaibang tono sa kanyang boses. Mahal, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ni Leo, tila nag-aalinlangan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit pakiramdam ko ay magiging mahalaga ito. Ano yun, Leo? Tanong ko, puno ng kaba. Mahal, may isang bagay na matagal ko nang inilihim sa'yo. Nagsimula siya. Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero natatakot akong baka magbago ang tingin mo sa akin. Ang mga salitang ito ay parang mga alon na humampas sa aking isipan. Ano kaya ang itinatago niya? Alam kong hindi ito tungkol sa kanyang kapansanan dahil matagal na kaming bukas sa isyong iyon. Kung gayon, ano kaya ang kanyang sasabihin? Bago kita nakilala, may isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Nauwi ito sa isang desisyon na hanggang ngayon ay pilit kong binabalikan. Mahal, hindi ako ipinanganak na may kapansanan. May nangyari sa akin noong bata pa ako. Isang aksidente. Napako ang tingin ko sa kawalan habang pinapakinggan ang kanyang kwento. Ang aksidenteng iyon ang dahilan ng kanyang kapansanan at hindi niya ito kailanman naibahagi sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Naramdaman ko ang sakit at bigat ng kanyang tinig habang isinasalaysay niya ang mga pangyayari. Ang kanyang mga salita ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nagkakaroon ng hugis sa aking isipan. Mahal,
Hindi ko sinabi sa'yo dahil natatakot ako na baka hindi mo ako matanggap sa kabila ng aking nakaraan. Pero ngayon, alam ko na kailangan kong maging tapat sa'yo. Ang kanyang tinig ay puno ng pighati at pag-asa. Alam kong hindi madali para sa kanya ang magbukas sa akin ng ganito, kaya't hindi ko mapigilang mapaluha. Leo, salamat sa pagtitiwala. Ang mahalaga ay nandito tayo para sa isa't isa. Ang nakaraan mo ay bahagi ng kung sino ka ngayon, at mahal kita sa kung sino ka ngayon. Sinabi ko ito nang may katiyakan sa aking puso. Alam kong hindi madali ang kanyang sitwasyon, ngunit ang pagmamahal ko sa kanya ay mas malakas kaysa sa alinmang pagsubok. Ngunit habang pinag-uusapan namin ang kanyang nakaraan, may isang bagay na biglang bumalot sa akin. Isang hinala na tila may mas malalim pang kwento sa likod ng aksidente. Ang kanyang sinabing desisyon, ano kaya ang ibig niyang sabihin doon? Bukas, may gusto akong ipakita sa'yo, biglang sambit ni Leo. Kailangan mong malaman ang kabuuan ng aking kwento, at nais kong samahan mo ako sa isang lugar. Sasabihin ko sa'yo ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ipapakita, ngunit ang kanyang mga salitang iyon ay tila isang paanyaya sa akin upang mas lalo kong maintindihan ang kanyang nakaraan. Hindi ko maikakaila ang aking kaba at excitement sa kanyang inihayag. Ano kaya ang matutuklasan ko bukas? Sa kabila ng aking mga agam-agam, alam ko na ito'y magiging mahalaga sa aming relasyon. Ito ang magiging susi upang mas lalo kong mahalin si Leo, sa kabila ng kanyang nakaraan at kapansanan. Ngunit sa likod ng aking pananabik ay isang tanong. Ano ang matutuklasan ko bukas at paano ito magbabago sa aming relasyon? Sa pagbubukang liwayway ng bagong umaga, alam kong ang aming pag-ibig ay haharap sa isang pagsubok. Ngunit sa puso ko, sigurado akong handa akong harapin ang anumang lihim na kanyang ibubunyag. Dahil mahal ko siya, kahit ano paman ang kanyang nakaraan. Sa aming paglalakbay, unti-unti kong nakikita ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ni Alex. Sa kabila ng mga hamon na dala ng kanyang kapansanan, siya ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng lakas at pag-asa. Sa bawat hakbang, sa bawat ngiti, at sa bawat pag-akbay ko sa kanya, nararamdaman ko ang lalim ng pagmamahal na hindi ko inakala na posible. Nang una kaming magtagpo, hindi ko ininda ang limitasyon ng kanyang pisikal na kalagayan. Sa halip, ang natatanging kislap ng kanyang mga mata ang siyang nagtulak sa akin na mas kilalanin siya. Sa bawat araw na magkasama kami, mas nagiging maliwanag sa akin na ang tunay na kagandahan ay nasa loob, sa puso, sa kaluluwa. Isang umaga, nagdesisyon kaming pumunta sa isang lugar na matagal na naming pinapangarap na mabisitahan, isang maliit na parke sa gitna ng lungsod na puno ng mga bulaklak at matatandang puno. Ang simoy ng hangin ay tila musika sa aking pandinig, habang ang mga ibong nag-awitan ay nagiging palamuti sa aming kwento. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi ko inakala na makikita ko ang ganoong kasiglahan kay Alex. Parang isang bata na puno ng saya, habang kami naglalakad sa makipot na daan, tangan-tangan ang kanyang kamay. Alam mo, isa, sabi niya habang nakatingin sa akin. Hindi ko inisip na may isang katulad mo na tatanggap sa akin ng buo, kahit pa may kapansanan ako. Ngumiti ako at sinagot siya. Hindi mo ba alam, Alex? Ikaw ang nagbibigay inspirasyon sa akin. Sa iyong tapang, natutunan ko kung paano maging matatag sa harap ng anumang pagsubok. Nagpatuloy kami sa paglalakad, at narating namin ang isang bahagi ng parke kung saan may makikita kang magandang tanawin. Ang mga bulaklak na tila nagsasayaw sa hangin, at ang mga puno na tila yumayakap sa amin. Tumigil kami sandali at hinayaan ang katahimikan na punuin ang aming paligid.
Napakasarap sa pakiramdam ang ganitong mga sandali na para bang ang mundo'y tumigil para lamang sa amin. Habang nakaupo kami sa isang bangko, bigla niyang sinabi, "Isa, may gusto akong sabihin sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan." Nakaramdam ako ng kaba sa kanyang tinig. "Ano iyon, Alex? Sabihin mo na." Nagsimula siyang magsalita, ngunit biglang lumingon sa akin na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. "Isa, alam mo ba kung gaano kita kamahal? Hindi ko inakala na may isang tao na magbibigay sa akin ng ganitong klasing pagmamahal." Napatigil ako. Hindi alam kung ano ang isasagot. Alam kong mahal ko siya. Pero ang kanyang sinabi ay nagbigay sa akin ng kakaibang saya. "Mahal din kita, Alex, higit pa sa akala mo." Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na tila may nais ipahiwatig, isang lihim na matagal na niyang kinikimkim. "Isa, may isa pa akong sasabihin. Isang bagay na matagal ko nang gustong ipaalam sa iyo." Naging tahimik ang paligid, ang mga ibon ay tila huminto sa kanilang pag-awit. "Ano yun, Alex?" "Pumunta ako sa doktor noong isang linggo. May sinabi siya sa akin na maaaring magbago ng lahat." Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat na tila bumagsak sa aking dibdib. "Ano ang sinabi ng doktor?" "May bagong therapy na maaaring makatulong sa akin. Hindi ito sigurado, pero may pag-asa. Isa, maaaring makalakad akong muli. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman, tuwa, kaba o takot sa inaasam na pagbabagong ito. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang pag-asa na matagal ko nang hinahanap para kay Alex. Mahal, ito ay magandang balita. Pero paano kung... Ngunit bago pa man ako makapagtapos ng pangungusap, ngumiti siya sa akin na puno ng determinasyon. "Isa, handa akong subukan. Para sa atin, para sa kinabukasan natin." Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano kami kalalim, na ang pagmamahal namin ay higit pa sa pisikal na kalagayan. Mahal ko siya, hindi lang dahil sa posibilidad ng kanyang paggaling, kundi dahil sa kanyang tapang na harapin ang mundong puno ng pagsubok. Habang pinagmamasdan ko ang mga bulaklak sa paligid, bigla kong naisip ang twist ng aming kwento. "Alex, paano kung hindi ito magtagumpay? Paano kung..." Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, hinawakan niya ang aking kamay na puno ng kasiguraduhan. "Isa, kahit ano pa ang mangyari, nandito ka sa tabi ko. At iyon ang mahalaga." Sa kanyang sinabi, napagtanto ko na ang aming pagmamahalan ay hindi nakasalalay sa pisikal na kalagayan. Ang aming kwento ay puno ng pag-asa at inspirasyon na kahit anong pagsubok ay kaya naming lagpasan. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, naroon ang isang hindi inaasahang balita, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Ngunit naramdaman ko rin ang takot sa posibilidad ng pagkabigo. Ano nga kaya ang mangyayari? Ang sagot ay tila isang misteryo na naghihintay ng tamang panahon upang ilahad. At sa mga oras na iyon, alam kong ang aming kwento ay magpapatuloy, puno ng pagmamahal na walang hangganan. Isang malamig na umaga ang bumungad sa akin habang nagmamadali akong bumangon mula sa higaan. Ang mga ulap sa labas ng bintana ay tila mabibigat. May daladalang panganib na ulan anumang oras. Ngunit sa kabila ng malamig na panahon, ang init ng pag-ibig na nararamdaman ko para kay Daniel ay sapat na upang magbigay lakas sa akin. Hindi ko ininda ang lamig. Sa halip, ito ay naging paalala ng init ng damdamin na bumabalot sa puso ko tuwing kami ay magkasama. Si Daniel, ang lalaking minahal ko sa kabila ng kanyang kapansanan. Sa mga mata ng iba, maaaring makita nila ang kanyang pisikal na limitasyon bilang balakid. Ngunit sa akin, ito ay bahagi ng kanyang pagkatao.
Ang kanyang determinasyon at tapang ang mga bagay na tunay kong hinangaan. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, sa bawat pag-aangat niya sa sarili mula sa mga hamon, lalo kong nararamdaman ang lalim ng aming pagmamahalan. Sa araw na ito, may espesyal na plano kami. Isang hiking trip sa bundok na matagal na naming pinag-uusapan. Hindi lingid sa akin ang hirap na dala nito para kay Daniel. Ang burol ay matarik at ang lupa ay madulas dahil sa mga nagdaang pag-ulan. Gayunpaman, hindi ko siya pinilit. Ang desisyon ay sa kanya. Kung nais niyang ituloy, handa akong samahan siya. Kung hindi, sapat na ang aking suporta sa kung anumang pasya ang kanyang gagawin. Bago kami umalis, inihanda ko ang aming mga gamit. Ako'y nagluto ng paborito niyang adobo at nagbalot ng prutas para sa aming magiging tanghalian. Nang dumating siya sa bahay, nakita ko ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Ito ang ngiti na palaging nagbibigay sa akin ng pag-asa at lakas. "Handa ka na ba?" tanong niya. Bahagyang nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Nang kami ay nasa daan na, ang simoy ng hangin ay nagdala sa amin ng sariwang pag-asa. Ang mga puno sa paligid ay tila nagkukwento ng kanilang mga lihim sa pamamagitan ng kanilang mga dahon na maingay na kumakaluskos. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang tibok ng puso ko na sumasabay sa tibok ng mundo. Narito kami, magkasama, handang harapin ang bawat hamon. Habang umaakyat kami, nararamdaman ko ang pagod sa aking mga binti. Ngunit ang pagod na iyon ay tila walang halaga kapag nakikita ko si Daniel na patuloy sa paglakad, kahit paminsan ay nahihirapan siya. Pinapawi ng kanyang ngiti ang pagod ko. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, sa bawat pag-abot niya sa akin, lalo kong nararamdaman ang pagmamahal na bumabalot sa amin. Nang maabot namin ang tuktok, ang tanawin ay kamangha-mangha. Ang kabuuan ng kalikasan ay tila isang obra maestra na ginawa para sa amin. Umuupo kami sa isang malaking bato, at habang kumakain ng aming tanghalian, nag-usap kami tungkol sa aming mga pangarap, mga plano sa hinaharap, at mga alaala ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Habang nagkukwento si Daniel tungkol sa kanyang mga pangarap, bigla siyang tumigil at napansin kong ang kanyang mukha ay naging seryoso. "May kailangan akong sabihin sa'yo," ani niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang kanyang sasabihin? May kaba akong naramdaman, ngunit pinilit kong maging kalmado. "Ano yon, Daniel?" tanong ko. "Sinusubukang gawing normal ang sitwasyon." "May nangyari sa akin kamakailan. Isang bagay na hindi ko inaasahan," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May nag-alok sa akin ng isang pagkakataon na hindi ko kayang talikuran. Ang mga salitang iyon ay bumangga sa akin na parang malamig na hangin. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong pagkakataon ang kanyang tinutukoy? Hindi ko alam ang isasagot. Ngunit sa loob-loob ko ay may nararamdaman akong takot. Takot na baka ang pagkakataong ito ay may kaugnayan sa aming relasyon. "Daniel, ano ang ibig mong sabihin?" tanong ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Ngunit bago pa man siya makasagot, bigla kong narinig ang tunog ng kidlat. Ang ulan ay nagsimulang bumagsak at kami ay napilitang maghanap ng masisilungan. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mga salita ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ko. Ano ang mangyayari sa amin? Ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi? Sa ilalim ng isang maliit na kubo, kami ay nagpalipas ng ulan. Ngunit sa likod ng malamig na panahon, ang init ng pag-ibig namin ay patuloy na bumabalot sa amin, kahit pa may mga tanong na bumabagabag sa aking isipan. Sa bawat patak ng ulan,
Nararamdaman ko ang bawat tibok ng puso ko na nagtatanong. Ano ang susunod na kabanata ng aming kwento? Sa bawat paglipas ng araw, lalong lumalim ang pag-unawa ko kung gaano kahalaga ang pagmamahal na walang kondisyon. Hindi ko'y kinakaila na minsan, ang mga paghamon sa pisikal na kalagayan ni Miguel ay nagdala ng mga pagsubok sa aming relasyon. Ngunit sa bawat pagkakataon na naroon ang pag-aalinlangan, mas pinili kong ipagsigawan sa mundo na mahal ko siya. Hindi dahil sa kung ano siya, kundi dahil sa kung sino siya. Isang gabi, habang kami magkasama sa ilalim ng mga bituin, napansin ko ang kanyang tila malalim na pag-iisip. "Miguel, may bumabagabag ba sa'yo?" Tanong ko sa kanya, habang nakahilig ang ulo niya sa balikat ko. Ang kanyang katahimikan ay tila dagat na puno ng lihim na alon. "Alam mo, minsan iniisip ko kung sapat na ba ako para sa'yo," tugon niya. "Sa lahat ng bagay na gusto kong ibigay sa'yo, pakiramdam ko laging may kulang." Naramdaman ko ang kirot sa kanyang tinig. Hindi madali para sa kanya ang maging bukas sa mga ganitong bagay, lalo na kapag ito'y tungkol sa kanyang kapansanan. "Miguel, hindi mo kailangang maging perpekto para sa akin. Ang mahalaga, nandito ka." "Kasama kita," sabi ko habang mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may hindi siya sinasabi. Ilang araw ang lumipas at napansin kong tila may binabasa siya sa kanyang telepono. Madalas siyang nakangiti, ngunit may mga pagkakataon ding tila malalim ang kanyang iniisip. Hindi ko ito binigyang pansin noong una. Iniisip kong baka trabaho lang o kung anuman. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon akong ayusin ang kanyang mga damit sa aparador. Habang inaayos ko ang mga nakatuping damit, may nahulog na maliit na notebook mula sa kanyang bulsa. Hindi ko sana ito bubuksan, ngunit nang makita ko ang aking pangalan sa isang pahina, hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa bawat pahina ng notebook, nakasulat ang mga kwento ni Miguel. Mga saloobin niya tungkol sa aming relasyon, mga pangarap niya para sa amin, at mga lihim na hindi niya pa nasasabi. Nabasa ko ang isang bahagi kung saan pinag-uusapan niya ang isang plano, isang sorpresa para sa akin. Nakasaad doon kung paano niya nais mag-propose sa akin, kung paano niya gustong gawing espesyal ang araw na iyon, kahit pa alam niyang hindi niya magagawa ang lahat ng pisikal na aktibidad na maaaring gawin ng ibang lalaki. Ngunit sa isang pahina, may nakasulat na hindi ko inaasahan. Isang lihim na hindi ko kailanman naisip na maririnig mula sa kanya. Nakasulat doon ang tungkol sa isang babae na minsang naging parte ng buhay niya, si Clara. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit maliwanag sa mga salita ni Miguel na may malalim na koneksyon sila. Sa mga huling entry, tila may pag-aalinlangan siyang nararamdaman, hindi ko alam kung tungkol ito sa akin o sa kanya. Parang bigla akong nilamon ng alon ng emosyon. Sino si Clara? Bakit hindi niya ito nabanggit sa akin? Ang mga tanong ay tila kulog na hindi matigil sa aking isipan. Ngunit sa kabila nito, alam kong hindi dapat ako magpadalos-dalos. Mahal ko si Miguel at alam kong dapat kaming mag-usap ng maayos. Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan, hindi ko mapigilan ang aking sarili. "Miguel, may gusto akong itanong sa'yo," sabi ko habang iniipit ang aking kaba. Tumigil siya sa pagnguya at tumingin sa akin ng diretsyo. "Ano yun, mahal?" tanong niya. May nais akong malaman tungkol kay Clara. Biglang nanlaki ang mata niya, tila nagulat sa aking binanggit. "Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya?" tanong niya, halatang nag-aalala. "May nahulog na notebook mula sa iyong aparador. Hindi ko sinasadyang mabasa ang ilang bahagi." Paliwanag ko. Inaasahan ng kung anumang magiging reaksyon niya.
Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mata. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang tiwala. Clara, siya ay isang bahagi ng aking nakaraan. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan, pero mahalaga siya sa akin noon. Ngunit ikaw ang mahalaga sa akin ngayon. Sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang kanyang sinseridad. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang magtanong sa sarili ko, sapat ba ang pagmamahalan namin para malampasan ang anumang alaala ng nakaraan na maaaring bumalik? Sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon. Ngunit sa ilalim nito, may mga lihim pa ring hindi niya lubusang natutugunan. At sa puntong iyon, alam kong ang aming kwento ay magiging mas komplikado pa. Ngunit handa akong ipaglaban ito. Sa kabila ng lahat ng lihim, alam ko na ang pag-ibig namin ay mas matibay kaysa sa anumang pagsubok na darating. Ngunit hindi ko alam kung anong nga ba ang magiging papel ni Clara sa hinaharap. At iyon ang naging malaking tanong sa isip ko. Isang cliffhanger na hindi ko pa alam kung paano haharapin. Sa tahimik na gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, pinili kong maglakad-lakad sa hardin ng aming tahanan. Laging may kakaibang katahimikan dito na tila ba nagdadala sa akin ng kapayapaan. Ang mga bulaklak ay amoy bagong dilig at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng mga alaala ng mga sandaling nagdaan. Si Elias, ang aking pinakamamahal, ay nasa loob ng bahay, abala sa kanyang mga nilalathala. Kahit may kapansanan siya, hindi niya hinayaan na ito'y maging hadlang sa kanyang mga pangarap. Isa siyang manunulat na may natatanging paraan ng paghawak ng pluma at papel. Sa kabila ng kanyang limitasyon, siya'y naging inspirasyon sa maraming tao, lalo na sa akin. Nang una kaming magkakilala, hindi ko inasahan na magkakaroon ng espesyal na puwang sa puso ko ang isang katulad niya. Sa kanyang simpleng ngiti at magiliw na mga mata, nakita ko ang isang tao na puno ng pagmamahal at pag-asa. Hindi ko ininda ang kanyang pisikal na kaanyuan sapagkat ang puso niya'y puspos ng kabutihan at karunungan. Minsan, habang kami magkasama sa parke, napansin ko ang mga matang nakatingin sa kanya. Sa simula'y inis ako sa mga titig ng tao, ngunit natutunan kong ipagkibit balikat na lamang ito. Ang mahalaga ay ang alam ko kung ano ang totoo at kung gaano ko kamahal si Elias. Siya ang aking inspirasyon, ang nagbibigay lakas sa akin sa tuwing ako'y nalulumbay. Habang naglalakad, naalala ko ang mga sandali ng aming pagkakaibigan na naging pundasyon ng aming pag-iibigan. Isang umaga, habang siya'y nasa kanyang wheelchair, tinanong niya ako ng isang bagay na hindi ko malilimutan. "Bakit ako?" tanong niya, puno ng pag-aalinlangan sa mga mata. Ngumiti ako at sinagot ko siya. "Dahil ikaw ay ikaw, Elias, at sa mundong punong-puno ng mga tao, ikaw lang ang nagdala sa akin ng tunay na kaligayahan." Mula noon, mas naging matatag ang aming samahan. Tuwing may mga pagsubok, magkasama naming hinaharap ito. Ang mga araw na puno ng saya at mga gabing puno ng kwentuhan ay naging bahagi ng aming buhay. Unti-unti, ang aming maliit na mundo ay naging kanlungan ng pagmamahalan at pag-unawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga lihim pa rin akong hindi masabi sa kanya. May mga pangarap akong hindi ko pa naibabahagi sa kanya dahil sa takot na baka ito'y maging dahilan ng aming hindi pagkakaintindihan. Isa rito ay ang aking hangarin na makapag-aral sa ibang bansa para sa isang kursong matagal ko nang pinapangarap. Isang gabi, habang kami nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin, hindi ko na mapigilan ang aking sarili. "Elias!" simula ko. Bahagyang nanginginig ang boses. "May isang bagay akong gustong sabihin sa'yo." Tumango siya, hinihintay ang aking susunod na sasabihin. "May pagkakataon akong mag-aral sa ibang bansa," sabi ko.
Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Nagulat siya, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay nanatili. Kung iyon ang magpapasaya sa'yo, susuportahan kita. Sagot niya na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ngunit alam kong hindi ganoon kasimple ang lahat. Ayokong iwan siya, lalong-lalo na sa panahong ito na kailangan niya ng kasama. Ngunit alam kong kailangan ko ring tuparin ang aking mga pangarap para sa aking sarili. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga si Elias sa kanyang silid, nakatanggap ako ng isang mensahe sa aking telepono. Isang hindi inaasahang balita ang bumungad sa akin na nagpaikot ng aking mundo. Isang lihim na matagal nang nakatago, isang katotohanang hindi ko pa nalalaman. Hindi ko napigilan ang panginginig ng aking mga kamay habang binabasa ang mensahe. Kailangan mong malaman ang tungkol kay Elias. Nakasaad doon. Ang aking puso ay kumabog ng malakas. Ano ang tinutukoy ng mensaheng iyon? At bakit ito dumarating sa panahong ito? Sa kabila ng aking takot at pagkalito, alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan ito. Ngunit paano ko sasabihin kay Elias? Paano kung ang katotohanan ito ang maging dahilan ng aming paglayo sa isa't isa? Habang iniisip ko ang mga bagay na ito, naramdaman kong bumigat ang aking dibdib. Ang pagmamahal ko kay Elias ay walang kapantay, ngunit ang lihim na ito ay tila isang unos na handang gumising sa lahat ng bagay na itinago sa dilim. Kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong malaman ang totoo para sa aming dalawa. At sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay patuloy na kumikislap sa kalangitan, napagtanto kong ang aming kwento ay nasa isang yugto ng pagbabago. Isang cliffhanger na hindi ko inaasahan, ngunit kailangan naming harapin. Magkasama. Sa loob ng ilang buwan, naging bahagi na ng buhay ko si Marco. Ang kanyang pisikal na limitasyon ay hindi kailanman naging hadlang para sa amin. Sa katunayan, ito pa nga ang naging dahilan kung bakit mas tumibay ang aming samahan. Ang kanyang determinasyon at pag-asa ang inspirasyon ko sa bawat araw na lumilipas. Ngunit sa kabila ng aming closeness, may mga bagay na hindi ko pa rin lubos na nauunawaan tungkol sa kanya. Sa bawat ngiti na kanyang ipinapakita, ramdam ko ang lungkot na nakatago sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang kami ay naglalakad sa park, hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong. Marco, may mga bagay ka bang hindi sinasabi sa akin? Tanong ko habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Bakit mo na itanong? Sagot niya. Halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Nararamdaman ko lang na may bumabagabag sa iyo, sabi ko, hinahaplos ang kanyang kamay. Alam mo naman na nandito lang ako para sa iyo, di ba? Napapakla ang kanyang mangiti. At sa unang pagkakataon ay nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Oo, alam ko, sagot niya. Ngunit hindi niya agad ipinagpatuloy ang kanyang sasabihin. Nakaramdam ako ng kaba. Hindi ko alam kung ano ang susunod niyang sasabihin. May isang bagay akong kailangang aminin sa iyo. Simula ni Marco, tumingin siya sa malayo. Tila hinahanap ang tamang mga salita. Isa itong bagay na matagal ko nang itinatago at hindi ko alam kung paano mo ito matatanggap. Marco, ano man iyon, hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa iyo. Sagot ko. Pinipilit na alisin ang kanyang pag-aalala. Mahal kita. Hindi dahil sa kung ano ang kaya mong gawin, kundi dahil sa kung sino ka. Nakita ko ang pagluwag ng kanyang mukha, ngunit may bakas pa rin ng pag-aalinlangan. Salamat, sabi niya, pero hindi ito madali. Tahimik kami habang naglalakad papunta sa paborito naming bench sa park. Umupo kami. At hinintay ko ang kanyang mga susunod na salita. Sa loob ng ilang minuto, hindi siya nagsalita. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Sa wakas, nagsalita siya.
May dahilan kung bakit hindi ako nagpapakita ng mga lumang litrato ko? Simula niya. Noong bata pa ako ay... Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin. Ang kanyang pag-aatubili ay nagbigay sa akin ng mas matinding pag-aalala. Marco, hindi mo kailangang magmadali. Nandito lang ako. Sabi ko, hinahawakan ang kanyang kamay. Salamat, sagot niya, huminga ng malalim bago nagpatuloy. Nung bata pa ako ay itinakwil ng sarili kong pamilya. Hindi dahil sa aking kapansanan, kundi dahil sa isang bagay na ginawa ko. Napaisip ako kung ano ang kanyang tinutukoy, ngunit hindi ko siya pinilit. Alam ko na kailangan niyang sabihin ito sa kanyang sariling panahon. May isang gabi, noong ako ay 12 taong gulang, nagkaroon ng sunog sa bahay namin. Patuloy ni Marco. Ako ang dahilan kung bakit nangyari iyon. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Hindi ko inaasahan ng ganitong klaseng pag-amin. Paano nangyari iyon? Tanong ko. Sinisikap na maging kalmado. Naglaro ako ng mga posporo sa kwarto ko. Pag-amin ho ni Marco, tila bumabalik ang mga alaala sa kanyang isipan. Hindi ko sinasadyang masunog ang mga kortina at bago ko pa man namalayan, kumalat na ang apoy. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Alam ko na hindi niya yon sinasadya, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang kasalanan. Marco, bata ka pa nun. Hindi mo sinasadya iyon, sabi ko, pilit na nagpapalakas ng loob. Ngunit hindi pa siya tapos. May isang bagay pa, sabi niya, at sa tono ng kanyang boses, alam kong mas mabigat pa ito. Sa sunog na yon, may nasawi. Napatigil ang aking puso sa narinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Hindi ko sila nailigtas, dagdag niya, at sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang kanyang matinding pinagdaraanan. Nagyakap kami, at sa yakap na iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinasan. Mahal ko si Marco, at alam kong hindi ko siya maaaring iwan sa kanyang oras ng pangangailangan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan sa kanyang pinagdaanan. Habang nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid namin. Sa kabila ng aming pagmamahalan, naroon pa rin ang kanyang nakaraan. Isang bahagi ng kanyang buhay na hindi ko inaasahan. Sa pagkakatapos ng gabi iyon, alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang aming relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya kayang iwan. Mahal ko si Marco, kahit ano pa ang kanyang nakaraan. Ngunit paano namin haharapin ang kinabukasan? Iyon ang tanong na bumabagabag sa akin habang unti-unting lumalalim ang gabi. Sa paglipas ng ilang buwan, unti-unti kong natutunan na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nakabase sa pisikal na kakayahan o limitasyon. Ang mga araw na kasama si Marco ay puno ng kahulugan at natutunan kong pahalagahan ang bawat munting sandali na magkasama kami. Kahit na may kapansanan siya, hindi ito naging hadlang sa kanyang kakayahang magbigay ng pagmamahal, inspirasyon at suporta. Isang araw, habang naglalakad kami sa parke, napansin ko ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. May nais ka bang sabihin sa akin, Marco? Tanong ko, napuno ng pag-aalala at pananabik sa kanyang sagot. Ngumiti siya ng malumanay at inabot ang aking kamay. Alam mo ba, mahal, na hindi ko akalaing may isang taong katulad mo na makikita ang tunay na ako? Hindi ang pisikal na anyo, kundi ang puso at kaluluwa. Ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad at ramdam ko ang init ng kanyang damdamin. Marco, mahal kita dahil sa kung sino ka. Hindi ko kailanman ininda ang iyong kapansanan. Dahil ang mahalaga sa akin ay ang iyong pagkatao. Sagot ko na puno ng kasiyahan at pagmamalaki. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa simpleng pag-uusap na iyon, naramdaman ko ang lalim ng aming koneksyon.
Ngunit sa kabila ng aming kasiyahan, may isang bagay na bumabagabag kay Marco. Isang lihim na matagal na niyang itinatago sa akin. Kinabukasan, nagpunta kami sa isang tahimik na lugar malapit sa tabing dagat. Ang hangin ay presko at ang tunog ng mga alon ay nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga puso. "May kailangan akong ipagtapat sa iyo," sabi niya habang nakaupo kami sa buhanginan. Naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang tinig. "Ano yun, Marco? Alam mo na maaari mo akong pagkatiwalaan sa lahat ng bagay," sagot ko, na puno ng pangunawa at suporta. Huminga siya ng malalim at inabot ang isang lumang kahon mula sa kanyang bulsa. "Ang kapansanan ko, Ijne. Hindi ito dahil sa aksidente o anumang sakit. Ito ay dahil sa isang desisyon na ginawa ko noon, isang bagay na hindi ko na maibabalik." Napatigil ako sa kanyang sinabi. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ko, na puno ng pagkalito at kaba. May isang tao akong nasaktan noon, at bilang kabayaran, pinili kong isakripisyo ang bahagi ng aking sarili. Ang aking kapansanan ay resulta ng aking sariling desisyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at lungkot, at ramdam ko ang bigat ng kanyang damdamin. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ang kanyang kapansanan ay hindi lamang pisikal, kundi isang simbolo ng kanyang pagdadala sa mga nagawa niya noon. Ngunit sa kabila nito, mahal ko pa rin siya. "Marco, ang nakaraan mo ay bahagi ng kung sino ka ngayon. Hindi kita huhusgahan sa mga nagawa mo noon, kundi sa kung paano mo hinaharap ang iyong buhay ngayon," sabi ko, na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ngumiti siya bagamat may luha sa kanyang mga mata. "Salamat, mahal. Ang iyong pagtanggap ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Pero kailangan mong malaman na ang taong iyon, ang taong nasaktan ko, siya ay bumalik na sa aking buhay." Natigilan ako. "Anong ibig mong sabihin? Sino siya?" "Siya. Siya ay si Isabel, ang dati kong kasintahan." Nagulat ako nang makilala siyang muli at nais niyang magkausap kami. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, pero kailangan kong malaman ang kanyang tunay na layunin. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Bakit ngayon pa, sa oras na nararamdaman ko ang kasiguraduhan sa aming pagmamahalan? "Marco, alam mo na kahit ano pa ang mangyari, nandito ako para sa iyo." Ngumiti siya, bagamat may pagkabahala sa kanyang mga mata. "Salamat, mahal. Pero may isang bagay pang kailangan mong malaman, si Isabel. Hindi siya bumalik para lang makipag-ayos. May dala siyang isang lihim na maaaring makapagbago sa lahat. Sa puntong iyon, naramdaman kong may isang malaking pagsubok na paparating sa amin. Ang aming pag-ibig ay sinubok na ng maraming beses, pero ang lihim na dala ni Isabel ay tila isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ang aming kinabukasan ay tila nakabitin sa isang manipis na pisi, at hindi ko alam kung saan ito hahantong. Habang nakatingin kami sa paglubog ng araw sa malayo, ramdam ko ang pag-ibig at pag-asa sa aming mga puso. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, may isang katanungan na naghihintay ng kasagutan. Ano ang lihim ni Isabel? At paano nito mababago ang aming buhay? Sa gitna ng kawalang katiyakan, ang aming pag-ibig ay nanatiling matatag. Ngunit ang tanong ay, hanggang kailan?